Hello mga mi! Samahan niyo naman ako sa ganap ng aking buhay for today's video! Muli na naman pong nagbabalik si Hana in Dubai! By the way mga mi, 3 weeks po pala akong hindi nakapag-upload dahil naging busy ng kaunti sa work at walang time makapag-edit. So another trip naman with mama. Dinala pala niya ako dito sa Sweet Pepper Cafe Restaurant mga mi. Dito sa Dubai, sa ADCB, malapit lang sa metro station. Sabi kasi ni mama, dadalhin daw niya ako sa Eat All You Can dito sa Dubai. Kaya nagka-time kami, sabay day off, kaya pumunta na nga kami at mura lang pala dito guys. Mabubusog ka talaga dahil ulam pa lang. Oh lala na, sana all. Anyway guys, Pinoy restaurant pala to. So mafe-feel mo talaga kung na para kang nasa Pinas lang talaga na kumakain. Pagpasok nyo pa lang dito, ay ito na ang sasalubong sa mga mata at ilong nyo. Ang kanilang sweets, cupcake, mango float, gulaman, ube cake at iba pa. Pero guys, doon ako nagkamali. Akala ko kasi kasali yon sa Eat All You Can. Hindi pala guys, napahiya tuloy ako. Dito sa loob guys, kung mapapansin nyo, may mga balloons kasi pwede din dito mag-celebrate ng birthday o kahit ano pa. Magpapabook lang muna kayo syempre. At aside pa dyan, meron pa silang video okay or karaoke o diba? Sulit na sulit. Kasi while kumakanta ka, or while kumakain ka, pwede kang kumanta. Or while pagkatapos mong kumain, syempre, pwede ka nang kumanta. Pwede dito guys, yung mga barkada at saka families or kahit na sinong gusto mong dalhin dyan, pwede guys. Kaya arat na! Woo! At yun, namili na nga ako ng kakainin ko. May rice sila syempre. Pero dalawang uri yung rice nila dito. May normal at saka abnormal. Ano raw? I mean guys, yung isang rice nila walang halo. Yung isa para siyang fried rice na may fried bawang ganun. Okay. Sa ulam naman, syempre hindi mawawala sa Pinoy ang pansit! Or bihon sa amin kung tawagin. Adobong manok, kaldereta, paksiw, chicken tocino, chicken sisig, pritong isda syempre, torta, fried chicken syempre, at saka calamaris at crabs, at iba pa. Ayar, nagsimula nang magkalot yung bakho. Oh my gosh! Syempre, minsan lang to eh. Feel at home lang natin mga mare, mga sis, mga guys, mga mi. What? In fairness guys, masarap foods nila dito at panalo sa akin ang chicken tocino talaga, sobrang sarap. Syempre, kinuha ko talaga ang lahat ng uri ng kalang pagkain na nilagay doon sa Eat All You Can para syempre matikman ko lahat kung ano ba talaga yung 100% na masarap para sa akin. Para sa akin lang po yun. Bilang isang OFW guys, so hindi naman sa lahat ng oras is iisipin natin yung lahat ng mga problema na dumarating sa atin. Syempre, i-enjoy din natin yung sarili natin minsan kasi nga hindi tayo dapat nagpapa-stress kasi ginagawa lang naman to natin para rin sa ating pamilya. Kaya hayaan natin yung mga bashers dyan, mga marites at kung ano-ano pa. Chill lang, kung may pera tayo, at least hindi tayo naghihingi sa kanila, diba? So yun lang nga kasi maraming mga bashers at mga perpektong tao dito sa mundo. So yun na nga guys, pagkatapos namin kumain, pumunta na kami ng Queen Time. Gusto ko kasi ma-experience kung paano magkaroon ng kuko. What? Oo guys, tama yun narinig nyo, kuko. Kasi nga, yung kuko ko is napakaliit. Kaya itry ko nga sa sarili ko kasi marami akong nakikita ng mga babae na nagpapa-nails. So yun, tinatry ko talaga na magpaano. Once lang naman, hindi na ako uulit, promise. Yun guys, pagpasok nyo pa lang dito is napakaganda sa mata talaga tingnan kasi mas maganda talaga yung all white talaga yung lahat ng paligid. Tapos, dyan parang aesthetic ba yung ganun.
Tsaka yun, namili na nga ako ng kulay na kung anong ikukulay sa akin. By the way, Nipali pala yung gumawa ng nails ko. Shoutout po sa'yo, Miss Nipali girl. Nagki-curious lang kasi ako kasi yung nakikita ko sa iba ng mga babae na parang grabe na ang taas ng kanilang nail polish, pero parang nakakagawa sila ng mga bagay na kung anong gusto nila, yung parang for example, may kukunin ka pero ako parang hindi ko mahahandle. At yun guys, pagkatapos kong magpa-nail extension ay lumabas na kami ni mama. Akala ko nga iuwi na kami. Kaso nakatrip na naman si mama kumain ng ice cream. So dito pala kami kumain sa Indian ice cream guys. So mga Indian lahat yung mga gumagawa nito. Pero sa totoo lang guys, mas masarap talaga ang Pinoy magluto kaysa dito or kaysa sa ibang lahi. Kasi sa mga na-experience kong kainan dito, out of 100%, mga 70% to 60% lang yung may bibigay ko. Pero lang, sa Pinas is 100% talaga ang sarap, ang lasa, 100% talaga lahat-lahat. Kahit anong putahe pa yan, kayang-kaya talaga ng mga Pinoy. Kaya the best talaga ang mga Pinoy. Yun guys, feel ko lang yung feeling na may kuko, may mahabang nails. So syempre, hayaan nyo na guys kasi once lang naman ito. At pagkatapos guys ay dumaan naman kami saglit ng night market. Kung may night market doon sa atin sa Pinas is may night market din sila dito. May pakpak pa. Syempre napaka maganda yung view ng kanilang ng night market dito. At andito na rin ng lahat. Ang pagkainan, bags, damit, bilyaran, sapatos at iba pa mga shades, ibang-ibang uri ng mga binebenta. Kagaya din ng sa Davao, nung night market Rojas, ganun din. At akala ko naman is Pinoy lang yung marunong magbenta. Sila rin pala kasi akala ko nung bata pa ako is sila yung mga uri ng mga mayayaman at tayo yung mahirap. At kaya yun, pagkatapos nakadaan na naman kami ng resto kaya kumain ulit kami ng kubos with chicken fries and veggies. At pumili na rin ako ng maiinom ko. Pero grabe, wala talagang lasa, promise guys. Kung matitikman nyo lang, 100% out of 100% is 60% lang talaga yung mabibigay nyo. At after namin kumain, nakapagpasya na akong umuwi kasi sobrang nakakapagod maglakad buong araw. Buti na lang malapit lang yung metro sa pinuntahan namin. Dito naman, swerte mo na lang din kung makakaupo ka kapag nagsakay ka ng train. Lalo na kapag malayo yung uuwian mo kasi mostly po dito sa train na sumasakay. So kasi sa train, mas mura kaysa mag-taxi ka. So bahala na nakatayo, at least nakatipid ka pa guys. So yun na nga guys, umuwi na kami, nakasakay na kami ng train at saka yun, wala masyadong tao ngayon kasi parang anong oras na kami nakauwi niyan. Kaya yun, diyan mo naman makikita kung saan papunta yung train na sinasakyan mo para hindi ka mawala. May guide sila para matingnan mo doon kung anong mga station ka dapat lalabas. Yun guys, andito na kami sa Millennium Executive Tower. May upuan din sila dito, ang ganda at pagpasok mo palang grabe talaga ang bango. At ang gwapo pa ng guard ay ang gwapo pa ng upuan nila dito guys. Kasi pwede kang mag picture dito, selfie while waiting na mag-open yung elevator. Dito rin ako minsan nagpipictorial guys kung ano yung kulay ng suot ko is dun din ako upo sa kulay ng upuan na kung nakabagay sa aking damit. At yun, 27th floor nga pala kami guys. Kami yung pangalawa sa last guys. So yun, grabe ang taas pero mas mataas pa yan sa sa Burj Khalifa syempre. So yun guys, nakarating na kami alhamdulillah. So hanggang dito na lang muna mga mi. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.